tool na every 6,000 yung linis ito. Tas ito pulley ka, molly coat. Yes, lagyan natin, paikutin natin. Yan. Yo, what's up mga pengo, and welcome to another episode. For this episode ay full YECVT cleaning ng NMAX TechMax. So check natin yung ating gagamitin ng mga tools. Torque wrench, real ang tatak, white tool na naikustong ko, pero may tawag dito, clamp, special tool sa pulley, long nose plier, range ng 39 to 41, pero 39 yung ginagamit ko, 10mm na socket wrench, saka yung ratchet, masking tape, set of allen wrench, flat screw, circle plier, deep socket 8mm. Nalimutan ko dabas yung impact wrench, gagamit tayo. Silicone spray kung bago gamitin natin. FI cleaner or CVT cleaner. Nair 8 na high temp grease. Degreaser. Basahan. Yan. Plyman. Matagal ko na gamit. Tapos pangangin natin. Kilat. And then ito yung molly coat na gamit natin. Kailangan gagamitin natin tools para maglinis tayo. Unahin natin to, may dalawang tornilyo. Ito saka dito. So alisin muna natin yung hose. Angat natin. Yan. Naangat ko na. So gamit lang kayo ng 10mm na socket. Yung pinag-alsa ng tornilyo, dyan nyo ilalagay. Yan. Isabit nyo dito sa rear shock. So yan, nakatari na, medyo nakaangat na. Then kuha tayo ng 5mm na allen wrench. Impact na lang natin para mabilis. Okay. Ito, yan. Dito naman, so gawin natin, huwag natin tanggalin to ang socket kasi nga iba natatakot. Gawin natin, itali na lang natin. Para di gumalaw, para hindi siya abada. Siguro naman wala nang magrereklamo nito. Yan, nakaayos na. Alright, so ngayon naman kuha tayo ng 8mm na socket wrench, deep socket, 10 volts yung tatanggalin natin. Dito naman sa kabila, yan, harang kasi ito yan. So kailangan natin mano-mano. Okay, 6, 7, 8, 9, 10. Uninstall the cover. Ang trabaho natin, uga-ugayin natin, alihinan, left right, left right, left right. Okay. Yan, alright. So tanggalin natin yung dalawang tornilyo sa bell sa drive case. 19mm yung gamit natin. Bell. Then naka-groove yung bell natin, hindi siya matalas. Pansin mo kapag nihipo natin, hindi siya matalas. Ibig sabihin, hindi siya malakas sa lining. Sa drive case, huwag tayo ng basahan para hindi tayo masugatan. Meron itong
washer. Yung matalas sa labas. Hindi siya sumasahid. Yan. Ito, tanggalin nyo lang. Ayan, angat nyo lang. So ngayon, gamitin natin to. Check natin kung kakasya. First time, kinakabahan ako. First time natin lalagay. Sakto. Bakit ako sa inyo? Walang langis yan. Ilabas natin itong pulley. Yan. Tingnan natin kung gumagalaw. Okay naman. Yan. Alright. Medyo kapaslan siya ng konti. Pero pwede naman. Kung makikita nyo, walang lang isang tumapon. Kasi nga, kagabi ko pa hindi pa napapaandar to. And may ali-ali kabok na. So, I required na every 6,000 yung linis ito. Ayun o. Grabe ka pa. Kumakapit gawa ng grasa. Yan, every 6,000. Huwag niyong gawing 12,000. Mahirap na. Mas maganda na yung maaga kaysa magkaroon tayong problema dito. Yan. Alright, let's go. Wala pa masyadong atikabok kasi nga walang bola. Pagtanggal na ito. Sakit na 3941 yung pang Aerox NMAX B2 Aerox B1 B2 pares lang. Basta 39mm. Kumukuha ako ng lumang bell. Lalagyan ko ng foam. Lalagyan ko ng dalawang basahan. Saka natin lalagay yung third drive para maiwasan masira yung kontil. Disassemble natin itong clutch assembly. Yan. Gamit tayo ng clutch screw. Kasi natin circlip. Yan. Top. Sikwat. Right. And tanggalin natin ng clutch spring using the circuit plier. Mabilis lang to. Madali lang magtanggal. Lambot lang naman to 800 RPM. Yes, ito tanggalin natin. Tapos itong goma tatanggalin ko. Yan. Okay. So, yan ay pinagtatambak natin. Ilisin natin mamaya yan. Alright. Check natin kung anong sukat ito. Yung kapal. Dapat mga 2mm. Hindi siya bababa. Pag 1mm na siya, ibig sabihin manipis na. So, sukatin natin. May caliper naman ako. Sukatin natin dito. Tapos yun. Okay, nasa 3mm pa yung kanyang sukat. Dahil maganda ang pagkaka-regroup, hindi siya nagbabawas. Yan, hindi siya matalas. Tapos linis na lang tayo. Unahin na lang kaya natin to. Lagay tayong basahan dito para walang pumasok na anuman. Iwasan nating malagyan ng degreaser o kaya CVT cleaner. Degreaser muna yung gagamitin natin. Yan. Para water-based degreaser kasi ito. Pwede sa mga sensor. Yan. Para malinis yung gilid-gilid. Saka ito. Hindi rin natin linisin yan.
Ang pin is ito, CVT cleaner. Kumuha tayong tabo and dishwashing liquid. Bandi mo pala. Pupunasin natin yung oil seal. Tanggalin natin yung ito, yung cover. Alright. Gamit tayo ng long nose. Isa. Dalawa. Tatlo. Angat. Angat natin. Alright. Okay na. Yung grasa, tanggalin muna natin. Tanggalin natin yung O-ring. May pantanggal tayo dito. I-press mo pa lang muna natin. Yan. Tatanggalin. Tatanggal ko ng tissue para mamaya pag lilinis natin, konti na rin tatanggalin natin. Alright, cleaning time. Gamit tayo ng degreaser, e-seeker. Buwasan natin. Pag dilinis naman ito, sausaw nyo lang yung toothbrush and huwag nyo dadaanan yung oil seal ba masira. Ganyan lang, yung gilid-gilid lang. Ito pwede naman yung gilid nito, huwag lang yung taas. Yan. Tas ito iwasan lang daan yung kulin. Sausaw tapos and punasan natin. Paglilinis ng female sheep ng torque drive, iwasan nyo lang yung oil seal. Yan. Itong oil seal na yan. Ano lang, konting brush lang ulit. Ito ay degreaser na water base, kaya hindi siya matapang. Meron siya ano ito sa Shopee, 150 pesos, 500 ml. Pero yung 1 gallon 4 liters 400 pesos. Mas sulit yun, yung 1 gallon. Konting CVT cleaner. Okay na. Malinis kasi pag may CVT cleaner rin. Alright, linis. Alright, malinis na. Malinis na lahat. Ito, torque drive, malinis. And drive base, bell, malinis na. And clutch assembly. Yan. Yun na lang, hindi pa. Yung kaha, mamaya na yun. Medyo masikip na. I-assemble na natin.
babalik natin ang TSMP na center spring 1000 RPM, Daytona clutch spring na 1000 RPM din para hindi masyado matakot sa gas. Clutch assembling kung ano ito yung housing, tapos yung rubber, shoot natin rubber. Yan. Tapos kuha tayo ng konting langis, narito langis ko, kukuit lang ako ng konti, lagyan na natin doon sa poste. Uy, naparami. Yan. Konti lang para sa lubrication natin, ikalat natin, bawasan natin sobra, hindi sa baba, kakalat lang yan. Flat show. Yan. Yan. Dalawa, tatlo. Tingnan nyo kung maganda yung play. Yan. Salpak nyo na. Press nyo lang. Yan. Press. Saka nyo lagay yung clutch spring natin, 1000 RPM na nilagay natin. Yung mahabang tenga dito sa clutch shoe. Yan. Yan. Circle clip plier. Iba natin yung nakaangat. Yan. I-press natin. Okay. Hawak-hawak ko kasi kaya Yan. So depende na lang sa style niyo sa pag i-install. Ito nakahawak ko sa ere. Press niya lang. Yan. Tingnan niyo kung hindi siya gumagalaw. Yan. Okay. Tapos lagyan niyo itong housing. Yung matalas. Ito yung matalas sa ibabaw. Yan. Yung makinis sa ilalim. Yung magaspang sa ibabaw. Tapos yung may tuldok, yan, sa ibabaw. Yan. Ito, lubog yung tuldok sa ilalim. So, ibabaw tayo. Yan. Yan. Ito naman sa housing nito, madali lang. Kahit di mo na siya pukpukin. Yan. Pukpukin natin ng konti kung gusto nyo. Yan. Para lang lumapat. Naboborsalsal ito, bumubo ka. Babalik natin sa dating korte. And then yung open side, palabas. Doon sa tuldok. Open side ng circle. Ganyan ang presentation niya. Okay. Tapos, be sure lang na hindi gumagalaw. Okay na yan. Ganyan ang presentation niya palabas para pag mubo ka hindi siya matatanggal. Alright, so sunod naman natin yung torque drive assembly tapos regrease. Lagyan muna natin ng silicone grease para mapaikot natin. Yan pala, grasa na lang. Sobrang nipis lang kailangan natin dito. Yung oil seal, lagyan natin konting grasa. Yan, ito. Lagyan natin. Top 1 muna ginamit ko. Sa gilid lang. Tapos gamit tayo ng Gainer 8. Dalawang klaseng ginagamit kong grasa. Ayan, dito. Ayan. Manipis lang, may torque drive, then i-shoot natin dahil naging nating grasa, yan, madulas na siyang ikabit. Yung dalawang o-ring, yan, ito dalawa, put kayo sa langis yan, langis, then applyan natin dito sa o-ring, yan,
Langis lang yan. Yan. Sorry. Hindi gumigit na. Medyo mabigat kasi itong torque rod kaya natataas natin. Yan, okay na. Kung lapat na, yan. Lapat na siya. Yan. Okay, lapat na. Kunin nyo yung pin, pero itapat nyo muna yung butas. Siyempre, lalagyan nyo ng grasa to. Kahit yung ano lang, roller. Okay. Yan. Yan natin lagay. Yan. Kailangan yung pin dito sa taas. Yan. Parang nakababa. Yan. Tapos, lagyan natin grasa to. Punuin natin to. Ano lang, papantayin lang natin. Yan, tama na yan. Tapos ikalat nyo na. Ganon din dito. Huwag sobra kasi mapupunta sa ating bell. Yan. Ilang grams kaya ito? Okay na. Kalat na natin to. Hindi ko na siya papunasan. Dati pinupunasan ko to. Yung pala, lumalabas rin dito. Tapos yung nasa baba. Tanggalin nyo. Super importante yan. Itong takip. Yan. So ngayon, ito nilalagay ko. Top 1. Para medyo manipis. Makapal kasi yung kay Generate. Pang ano lang, lubrication. Then, yan na. Slide nyo lang, bababa. Yan. Medyo, lakasan nyo ng konti. Yung pag-press. Yan. Alright. Then, yung excess, punasan. Lagyan natin yung loob, yung gitna. Yung tama lang. Kakalat ko lang. Hindi liit. Ipasok natin. 139. Tapos lagyan natin dito. Paikutin natin. Check natin kung nandun na. Ayun, nandun na. Mabisa pala to. Tapos ikot. Mababali ang daliri ko dito. Nakuha natin dito kay Wancho Motovlog. Thank you, Wancho Motovlog. At nagkaroon tayo ng idea paano mabilis maglagay kaso nababali daliri ko. Bago natin isalpak, be sure lang walang grasa. Punasan nyo yung gilid, yung gitna, punasan nyo in case na may nakita akong grasa doon sa loob. So kailangan natin punasan yan. Habang na-play natin, kailangan natin punasan to. Kailangan walang grasang lumabas rito para hindi sayang linis, hindi sayang bukas. Yan. I-play nyo lang. Yan. Ako na. Then, lagyan nyo yung stick bearing ng grasa. Konti lang, kaganyan lang. Then, ikalat nyo. Then, after na, nandito, yung sobra. So, alisin nyo. Kakalat to. Pumunta sa bell. Okay na, malinis na. Ibabaw, malinis. Ito, alisin natin to. Yan. Pwede natin salpak yung clutch assembly sa center spring. Okay na. Alright. Pag compress nito, hindi masyadong malambot sa dulo, maglalagay tayo nito. Lalagay mo lang dito yun. Sakto. Saka dito. Pero yung iba, spring muna,
Yan, torsion controller. Yan. Saka lalagay yung clutch assembly. Yan. Para hindi gumagalaw yung spring. Yan. Yan. Hindi siya gumagalaw. Umiikot lang to. Hindi gumagalaw yung spring. Kaya naman tayo naglalagay nito para sa mas tumigas pa ng konti. Tapos hindi ka agad masira yung center spring. Mas long life. Kasi kapag walang torsion controller, napipilipit to. Yan, napipilipit. Kaya nasisira kagad ang spring. So ngayon, lagay tayo ng torsion controller. Then 1000 RPM center spring. Yan. Alright. Higpitan natin. So, gamit tayo nito. Higpitan natin. Torque drive nut. O tayong pangkalang. Yan. So, 55 Nm of torque. Okay na. Lagyan natin ng lubricant yung konti lang. Pampadulas. Yan. Okay na yan. So, lalagyan natin ng grease. Yan. Siyempre, alisin natin to para malagyan ng grease. Lagyan natin konting lubrication to. Ito, silicone. Pwede na ito. Kailangan kasi medyo malabnaw. Tapos yung kabila. Ayan. Kakalat na yan. Konti lang. Ano yun na? Silicone spray. Para di masira yung oil seal. Para maganda yung pag-play. Yan. Yan. Ayos na. Smooth na. Moly coat. Buksan natin. Bago pa lang. Tapos lagay tayo dito sa hinliliit. Mga kaganyan. Konti pa. Gamit natin yung hindilit. Tapos lagyan natin ang loob. Yan. Pasok natin. Yan. Tapos paikutin natin. Yan. Okay lang yan. Medyo madami. Pati yung kabila lagyan natin. Yan. Yan. Pwede naman siguro to para may kalat lang. Labas natin. Punasan natin ng kaunti. Let's go. Yan, okay na. Dito kailangan ng lubrication ang oil seal. Yan. Silicone spray yan. And lagyan natin oil. Ito. Yan. Tapos install natin. Yan. Tulak. Tulak natin.
Yan. Ating tulak lang. Tingnan natin. Okay na siguro yan. Tapos tong belt, ano na lang, maganda siyang sabunin pero punasan ko na lang. Punasan ko na lang yung tuyong-tuyo. Yun ang araw. Yan, araw. Ganyan. So, gagamit tayo ng paa. Yan. Yan. Drive phase. Tingnan niyo yung ano, yung space nito. Ganyan lang yung kangina. Lagay ito, pindutin yung belt. Lagay yung spacer sa nut. Yan, okay. Then, lagyan natin itong clutch bell. Ng konting lubrication. Langis, pwede na. Spray natin ito. Silicone spray. Okay. Kabit natin. Yun, okay. Tapos nut. Ito magagamit natin yung white tool natin na i-customize natin. Yan. Torque value nito ay 47 Nm of torque. 19 mm na socket wrench. Tapos torque wrench. Okay. Tapos naman yung bell nut, merong 15 Nm of torque. Yan, alright. So, ngayon, gagawin natin dito. Atras natin yung belt. Kasi kapag di natin i-atras ang magti-tick engine, kailangan lumapat dito sa pulley yung belt. Di siya pwede nang masyadong maluwag. Alright, pakita ko sa inyo yung pagpapaandar natin. Alright, so pinatay ko muna tapos on natin. Yan, para mapakita ko sa inyo. Yan, accept.
naglinis tayong sa odometer na 12,790 kilometer. Walang check engine. Yan, galat. This is alright, so sabihin ko sa inyo, pwede naman parang walang smart FI na diagnostic tool or yung application. Ano naman, okay naman kahit ibalik. Kaya lang, hindi makakalibrate yung seat position ng pulley. So, unti-unti, lumalabas yan. Hindi siya nagsisit position. So, mas maganda kung makakalibrate natin. Alright. Konti na lang. Linis-linis na lang, no? Yan. Tapos, ibabagas. Nabas natin. Muli. Short na lang. So, pakita ko sa inyo yung loob, you know, may torsion controller. Alright. So, huwag niyong kakalimutan, may dowel doon. Yan, dowel. Isa lang. Ilang meron. Itong bearing, yan, dito nakasalpak. Yan. Pagsalpak, yan. Itapat nyo lang yung bearing. Yan. Maramdaman nyo naman yan. Yan. Okay. Lalagyan mo yung mga tornilyo. Hindi ko siya ini-impact. Mano-mano. Yan. T-wrench na 8mm. Ano yan? Cross technique. Sa taas. Tapos sa kabila. Baba naman. Cross technique na higpit. Tapos dito sa baba, cross technique. So di ko napapakita paghigpit nito. Alam nyo na yan, yung pinagtanggalan natin. Hindi ako gumagamit ng impact pag pahigpit. Dito naman, Allen wrench lang yung ginagamit ko rito. Pakamay. Mamayang gabi na ikaw, marami na mga Yung dilaw, nire-ready ko sa labas para kita ko. Yan. Madali lang naman to. Ilagay nyo lang ganyan. Tapat nyo lang. And then, okay na. Pwede na natin ilagay. Dalawang tornilyo sa airbox. Nasa 10 Nm torque. Pero ginagamit ko tensiometer. Hati dito. Tensiometer. Yan. Yung hose, huwag nyo kakalimutan dito. Ikabit nyo. Yan, okay. Okay na. Alright. Yan, alright mga guys and mga pengyo. So, tapos na tayo mag full YCBD cleaning sa NMAX, TechMax. Meron tayong special tool na gumana naman pero hindi siya sukat na sukat. May konting kulang pero pwede na. Sa Indonesia ko nabili pero hindi ko maitatag sa aking video. So, siguro sa first comment, lagay ko na yung link ng ating pinagbilhan sa Shopee. Hindi siya perfect pero ano yan, mura lang, 600 pesos. So, pwede nating pagtiyagaan. Kaysa bumili tayo ng tig 3,000, tig 2,000. So, sulit na sa 600 plus or 700 plus. Hindi ko matandaan. Yun lang mga pengyo. Yung comment down below kung
goods or not good. So, hindi ito perfect kasi yung perfect yung kinakalibrate pa yung yung pesto ng pulley natin. So, kailangan calibrate yun kasi takbo natin tapos pinapatay natin yung CVT or yung ignition natin. Minsan di nagsisit position, di yung pinakang seat ng pulley, yung pinagpapatungan. Minsan kasi hindi siya nakalubog, minsan nakalabas. Pag nakalabas or naka right side, medyo magbabawas sa arangkada. So, sana gusto kong bumili ng Smart FI na apps or parang hindi siya apps, pinakang diagnostic yan. Kung may problema yung motor natin, so kaya natin gawin. Meron tayong pang computer box yan. Malay mo sa akin kaya magpa-calibrate, kailangang ma-seat position natin yun. Napapansin ko kasi medyo nakalabas na, di ba, yung bilog na pinagpapatungan ng pulley, yung may o-ring na malaki yan, parang medyo malaki na yung labas. So kailangan siyang i-calibrate. Ilang yung pag wala tayong gamit, siyempre hindi natin makaka-calibrate. Sana meron nakabili, 35K naman yun, pwede natin pag-ipunan yun. Smart FI 2 yata yun, calibration or diagnostic tool. So yun lang mga pengo, hanggang sa muli sa another episode. Kami na bilo kung natutunan nyo yung paglilinis. Wala namang kahit magpalit ka ng spring na medyo mataas, wag lang masyadong mataas, hanggang 1,000 kayo or 1,200. So, hanggang doon lang, safe lang tayo. So kami na bilo kasi may kumakanta na. Alright mga pengo, hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and ride safe always, and bye bye.